Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Nakabantay ang buong puwersa ng pamahalaan sa Bagyong Opong. Ito ay upang masiguro ang agarang pagtugon at pagresponde sa posibleng epekto ng bagyo. Full government mobilization ipinag-utos. Si Rod Azurin para sa report. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatuloy ng relief and rehabilitation operations sa mga lugar sa Hilagang Luzon na sinalanta ng Super Typhoon Nando. Inilahad ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro na isinasagawa ang assessment para malaman ang tindi ng pinsala na idinulot ng bagyo, kung saan initial na naitala ang 15 million pesos na danyo sa sektor ng agrikultura. Siniguro rin ng DSWD na nakahanda ang mga family food packs para sa mga maapektuhan ng Bagyong Opong. Una nang pinag-utos ni Pangulong Marcos ang full government mobilization bago pa man manalasa ang Bagyong Opong. Rod Azurin para sa PI News Cordillera. Muling nanawagan ang Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa publiko at sa mga local DRRM councils na panatilihin ang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Opong. Binigyang diin ni OCDCAR Regional Director at Cordillera RDRRMC Chairperson Albert Mogol ang kahalagahan ng paghahanda lalo na sa mga rain-induced hazards para maipatupad ang kaukulang aksyon. Ipinaalala rin nito ang pagtigil sa mga mining activities, tourism activities at pagsunod sa anumang abiso ng mga lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno. Nagpaalala ang Pag-asa ng iba yung pag-iingat dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Opong dito sa lokalidad. Ayon kay Engineer Larry Esperanza ng DOST Pag-asa, inaasang mararamdaman ng epekto ng bagyo ngayon hanggang bukas araw ng Sabado. Huwag muna sanang lumabas para maiwasan po natin yung mga disgrasya. Katulad ng mga tagbagyo na may mga casualty tayo, no, na kung hindi na talaga maiwasan. Pero kung talagang safety ang kailangan natin, huwag pa muna tayong lumabas. Sa pagtaya ng Pag-asa ay inaasang muling lalakas bilang typhoon ang Bagyong Opong. Inaasang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon. Siniguro ng DSWD Cordillera ang kanilang kahandaan na tumugon sa posibleng epekto ng Bagyong Opong. Pagtulong sa mga naapektuhan ng nagdaang Bagyong Nando, patuloy magbabalita si Richard Dave Abrehal. Mas pinaigting ng DSWD-CAR ang kanilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Opong. Na-activate na ang mga Quick Response Team o QRT upang maipaabot ang agarang tulong sa mga maaapektuhan sa Cordillera. Ang DSWD bago pa man dumating, no, ang ating mga bagyo ay nakapreposisyon na lahat ang ating mga food and non-food items. Dahil all throughout the region, marami na ho tayong mga warehouses. Aside from yung ating regional warehouse dito sa Pugis, La Trinidad, Benguet, sa 6 na probinsya, meron na rin tayong mga satellite, no, na mga warehouses. And aside from that, yung ating mga munisipyo sa iba't ibang mga probinsya, may mga preposition goods na rin tayo. Batay sa latest stockpile report ng ahensya, mahigit 102 milyong piso ang halaga ng mga resources na nasa kanilang tanggapan. Kabilang dito ang mahigit na 77,000 family food packs na nasa mga DSWD warehouses at nakapreposition sa mga LGUs. Mayroon ding mahigit na 18,000 non-food items at mahigit 4,000 ready-to-eat foods. Patuloy naman ang paghahatid ng DSWD ng tulong sa mga naapektuhan ng Super Typhoon Nando sa rehiyon.
yung pag-abot ng tulong ay napakadali. Basta meron tayong na-confirm, no, na biktima ng bagyo, nangangailangan ng tulong, pinupuntahan na kaagad ng ating mga angels and in red vest in the ground. Batay sa datos ng DSWD, libo-libong pamilya sa Cordillera ang naapektuhan ng nagdaang bagyo. Sa pananalasa ng panibagong bagyo ay ang paalala na maging alerto at handa. Bawat segundo, mahalaga. Richard Abrehal para sa PIA News, Cordillera. Nanawagan ang pamahalaang panlalawigan ng Benguet sa mga motorista ng ibayong pag-iingat, lalo na ngayong may panibago na namang bagyo. Karagdagang detalye, hatid ni Jenjil Banculita. Pinaalalahanan ni Benguet Governor Melchor Diclas ang publiko na mag-ingat lalo na ang mga babiyahe ngayong may bagyo. Aniya, bagamat nabuksan na ang mga pangunahing kalsada patungo sa lalawigan, kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat lalo na kapag masama ang panahon. Dubling ingat lata. Siyempre, ko natin yung orgat, nakutitikon eh. Dagdaga tayo ni nalaka ka talaga karkarut at nasaturate pa di ko ni nasaturate di dagdaga tayo nabasbasa daytan. Siyempre in 2 days time or in 3 days time ang mga agmagada tayo nasasaturate pa lang data. So hopefully mas dobling ingat at amo tayo nga pa kasi the situation tayo. Hinihikayat ang mga residente na sumunod sa mga abiso ng mga lokal na opisyales at lumikas kung kinakailangan. Samantala, nagbabala ito sa posibleng panganib sa Halsima Highway at Pilando Road. Halsima talaga kat it's a naganan delikado nga kalsada dayta. Amo tayo mo dayta or no day taray mo dayta kan dapat nakataray ka lang 30 40 kasi lang. But because of that terrain nga talaga nga bantay-bantay dayta, it's really dangerous. Awan tumati bagat yung safe dayta eh. Ang mga all-weather road dayta eh. During this time, nagado nga ako, tinay slide. Joint effort will identify the areas nga dangerous ta isuko mati makununa nga may aramid. Tano hantay ka problema. Like for example, the Pilando Road. Di Pilando Road nga day agin inayan nga talaga nga maawan di iso nga day ko natin yung nga funding for a bridge. Di mo ti pagtungtungtungan tayo nga dapat nga mapunduan day tano may ayusan. Sa ngalan ni Cristina Zaldua, ito si Jinjo Banculita para sa PIA News Cordillera. Sumailalim sa training ang mga local officials ng Apayao, Ifugao at Mountain Province para mapalakas ang kanilang kaalaman sa local governance. Narito ang report. Nagpapasalamat ang ilang opisyal sa Cordillera sa patuloy na paggabay ng Department of the Interior and Local Government o DILG upang mapabuti ang kanilang pamamahala sa komunidad. Ayon sa kanila, malaki ang epekto ng isinagawang newly elected officials plus refresher course ng DILG para sa mga re-elected local officials nitong Miyerkules hanggang Biyernes. I observe that this is very important. Every elected officials knew man when no tagay barbaro for us to implement our programs, good governance to our constituent. Very thankful to the DILG for coming up with this. This is conducted every year so that we will be updated, newly or re-elected will be updated of how to do our job, our task with values, humility, resiliency, and so that we will also commit ourselves with regards to the enlightenments of the seminars, how we go about with the changes. So it is not just changes because every day there is a change, but really how to go about it using our heart and our minds to deliver the needs of our fellow ikabugaw. Bilang isang young legislator naman ay umaasa si Councilor Chamson Changoy na mas mabibigyang halaga ang boses ng mga batang konsehal dahil sa training. With hope, through this program, we have that hope that our engagement as young legislators be appreciated. Through this program, we will be able to share to them our best practices, the insights that being young ones, it is a best investment, that it is not a waste of money from the government. However,
this investment will be very significant because we will apply the learnings for us to be able to do our mandates. Ang probinsya ng Mountain Province, Apayao at Ifugao ang ikalawang batch na nagkaroon ng Neo Plus. Kasama rito ang piling mga munisipalidad sa bawat probinsya. Ang Neo Plus ay programa ng DILG na naglalayong mapalakas ang leadership at governance competencies ng mga lokal na opisyal upang mas mabigyan nila ng angkop at tamang programa at serbisyo ang komunidad. Bilang suporta naman sa Rice for All program ng pamahalaan, inilunsad ng pamahalaang lokal ng Baguio ang Kadiwa Pharmacy nitong Huwebes. 35 pesos per kilo na bigas ibinenta sa publiko. Si Wendell Ramos para sa report. Bilang pakikiisa sa programa ng pamahalaan, nagsimula na ring magbenta ng murang bigas ang Kadiwa Pharmacy sa Slaughter Compound, Baguio City. Ang bawat kilo ng bigas ay ibinenta sa presyong 35 pesos o 875 pesos bawat isang sako. Ang isang tao ay maaaring bumili ng minimum na isang sako ng bigas at maximum na 2 sako. Malaking epekto nito for consumers. Ang binibili kasi nating bigas yan sa palengke, moreover 40 plus pa. Meron pang maabot 47. Ganun. So, yan is 35 pesos. So, malaking discount or malaking diferensya dun sa mga nabibili nating rice. No? Tapos yan kasi is direct kasi yan. So, from farmers ng Nueva Vizcaya. Tapos, meron yung co-op na nila. Tapos, diretso na dito sa outlets. Kaya talagang wala na yung maraming middleman. Diretso na. Kaya talagang mura. Sa second day, gusto kong emphasize, ang Kadiwa for agricultural products, agri-based products, hindi pwede magbinta ng iba. Kailangan raw, pwedeng process, basta agri-based products. Pwedeng process, mga ganun. Ipinaaalala nila na ang bigas dito ay para lamang sa personal at family consumption. Mahigpit na ipinagbabawal ang retailing. Inihayag ng mga mamamayan ang kanilang kasiyahan sa murang presyo ng bigas. Mura. Mura kasi kaya bumili tayo. Kasi sa iba, sa pinukuha ko dyan sa iba, 1-1 kasi isang kaban, ito 8.75. Hindi mas mura. Nakabukas ang Kadiwa Pharmacy Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Walang anumang requirement sa pagbili ng bigas dito. Dalhin lamang ang pambayad. Katuwang ng City Veterinary and Agriculture Office ang PhilRice Isabela at St. Vincent Parish Multipurpose Cooperative sa nasabing inisyatibo. Ang proyektong ito ay nakatulong pampinansyal sa mga mamimili at sa pagsiguro ng food security para sa lahat ng Pilipino. PIA SLU Intern Wendell Ramos para sa PIA News, Cordillera. Binigyang diin ng City Social Welfare and Development Office ang kahalagahan ng komunikasyon upang mapanatili ang katatagan ng isang pamilya. Ayon kay Priscilla Dumiwal ng CSWDO, ang bukas na komunikasyon sa bawat miyembro ng pamilya ay nakatutulong sa pagresolba ng anumang issue na kinakaharap ng bawat isa. Aniya, nakatutulong din ang pagsalo-salo sa kainan ng mga pamilya kung saan dito rin nagkakaroon ng pagkakataon ang bawat miyembro na magkamustahan. Ang September 22 to 26 ay National Family Week na may temang pulisiyang makapamilya tungo sa higit na matatag, maginhawa at panatag na pamilya sa bagong Pilipinas. Everyday po, sana maging practice po natin yung kumain po tayo, magsalo-salo po tayo as a family. Hindi lang na yung Family Month celebration ang ito'y gagawin, pero dapat maging practice po siya. Encourage po namin ang lahat para at least open po yung communication natin sa isa't isa. Maging responsible po tayo as a member of the family na hindi maging selfish. Kailangan po nating
pakiramdaman kung ano ba yung needs ng isa't isa sa membro ng pamilya. Nagsagawa ang Regional Mobile Force Battalion 15 ng Youth Empowerment Symposium para sa grades 11 and 12 students ng isang paaralan sa Baguio City. Layunin ng aktibidad na ito na mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga estudyante upang maging parte sila ng mas maayos at mapayapang komunidad. May ulat si Police Master Sergeant Dwight Alexis Supsupin. Malaking tulong para sa ilang mag-aaral ng St. Louis School of Pagdal Incorporated ang isinagawang Youth Empowerment Symposium UYES ng Regional Mobile Force Battalion 15. Ayon sa kanila, makatutulong ito sa paglago nila bilang isang individual. It will help us develop different things and also parang madadagdagan po nito ang aming mga nalalaman tungkol sa mga bagay-bagay. And ang activity po na ito ay sobrang makakatulong sa amin kasi observing around our school campus, marami pong mga problems and different issues na lumalabas. Noong bata pa kami, sasabihin na may pulis sa labas kaya natatakot kami. Kaya maganda kung yung mga pulis ngayon nagtuturo sila sa amin, tsaka makikinig talaga kami kasi sila na mismo yung nagtuturo sa amin. Kaya sobra pong saya ko at lalo na yung mga ibang estudyante, nakikinig po sila dun sa mga sinasabi ng mga speaker po namin ngayon. Kabilang sina Justin at Rami sa mga 228 na estudyante na dumalo sa YES nitong Huwebes at Biyernes. Ang YES ay programa ng RMFB 15 na naglalayong itaguyod ang kapayapaan at kaayusan kung saan kinikilala ang pakikilahok ng mga kabataan. Alam natin ang mga bata ngayon ay ang pag-asa ng ating bayan. Ngayon, nandito para kami, ang kapulisan, para bigyan sila ng malawak na pagkakaintindi kung ang magiging magandang ehemplo sa komunidad at sa ating buong Pilipinas. Ang tamang ugali, tamang pag-communicate sa ibang tao, tamang landas na tatahakin at ang pagbabago. Umaasa din si Police Lieutenant Pisase na balang araw ay magiging mabuting ehemplo ang mga estudyante sa kanilang kapwa kabataan. Ayon naman sa guidance facilitator ng paaralan, ay magkakaroon pa sila ng patuloy na ugnayan sa RMFB 15 upang mas mapalawig pa ang kaalaman ng mga estudyante. Mula sa RMFB 15, Police Master Sergeant Dwight Alexis Supsupin, sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas kayo! Dinala ng Department of Agriculture Cordillera ang iba't ibang veterinary services at disease monitoring and surveillance sa Apayao, kamakailan. Sa pamamagitan ng nasabing programa na iparating ang iba't ibang animal health services gaya ng deworming at vitamin supplementation para sa mga baka, manok, pato, baboy at kambing. Sa pamamagitan nito ay mapagaganda ang kalusugan ng mga hayop maging ang kanilang resistance sa mga sakit at maiiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka. Kasabay ng serbisyong ito ay iniktingan din ng DA ang surveillance para sa mga highly critical diseases gaya ng avian influenza at foot and mouth disease. Isinagawa ang regular sampling at monitoring para malaman ang early signs ng impeksyon at mapigilan ang posibleng outbreak sa probinsya. Patuloy ang pagtataguyod ng Department of Health Cordillera ng mental wellness sa mga kabataan sa pamamagitan ng Project Rise Up version 2.0. Kamakailan ay dinala ang proyekto sa Parasalis Mountain Province. Layunin nito na mapalakas ang mga kabataan, particular sa self-awareness, self-esteem at resilience. Mahigit 300 na estudyante ng Parasalis Technical and Vocational High School ang nakibahagi sa interactive discussions kaugnay sa mental health at self-reflection. Isinagawa ang mga aktibidad gaya ng self-reporting questionnaire at structured learning sessions kung saan naigiit ang kahalagahan ng pag-intindi at pangangalaga ng mental at emotional well-being. Namahagi rin sila ng mental health kits at educational materials kung saan binibigyang diin ang mensahe na Together, we rise for youth mental health.
Tinalakay ang iba't ibang issue sa sektor ng turismo sa ginanap na Benguet Tourism Conference kamakailan. Pagpapatatag sa nasabing industriya, layunin ng aktibidad. Si Jengel Bangkulita para sa report. Dinaluhan ng mahigit 100 tour guides at porters mula sa mga bayan ng Benguet ang Tourism Conference 2025 na ginanap nitong Setyembre 24 sa Benguet Provincial Capital. Ibinida ang Atok bilang pangunahing tourist hub sa Benguet kasama ang Northern Blossom, Flower Farm at Mount Ulis. Makikita tayo nga more on development in tourism tayo kat dito yung Atok area. Of course, popular mo ito ni Northern Blossom dito, adayay Hates Farm, Mount Ulis, kan dati-dati nga papapananda. Second nga highest point. So actually, numapan kapi man di Atok, ado ti papanamon. Ado ti, at least we have siguro man nga sites, multiple sites. So nga mas preferred na nga mapan actually. Tinalakay sa conference ang iba't ibang suliranin sa sektor ng turismo at kung paano ito matutugunan. Ibinahagi ni board member Armando Lauro ang ukol sa development ng isang teknolohiya para mapanatili ang ecotourism sa Benguet. To integrate the significance of technology because of SOCMED, social media. Mas apunta i-market tayo through social media. Lagi tayo ada nga talaga. Like the presence of organic within our locality. Kaya manaydetan nga ang patulong ito guides kundi to live up say kung nagkaroon ng isang kat nagbabayin tayo but it's not. Kaya tayo matagtan na makikompete globally actually for tourism in terms of tour guides. Binigyang tiin din ang kahalagahan ng patuloy na capacity building mula sa frontliner service hanggang community guiding. Jay tatpay, jay imbaga ni ma'am kasi medyo nuda kami ngay shy. Mostly ti frontliners ngum habang gumay-bayag no makin-interact ka kay ti bisita kat takol nga tulong di jay nga ag-improve ka. Kat every training na dumaduma ti topics nga maadal mis. Nais palakasin ang turismo bilang haligi ng ekonomiya at kabuhayan ng lalawigan upang mas mapaangat ang kalidad ng serbisyo sa mga turista. Yung mga skills, no, how to become frontliners, how to deal with our tourists, no. And so maganda talaga yung ganun, matuto sila sa seminar, magkaroon ng skills training, no? And then of course benchmarking activities. Layunin ng komperensya na pag-isahin ang pamahalaan, pribadong sektor at komunidad sa pagbuo ng mas ligtas at matatag na tourism industry. Ito si Jengel Bangkulita para sa PIA News Cordillera. Tampok ang iba't ibang produkto ng Benguet sa tourism fair na binuksan sa provincial capital sa La Trinidad, Benguet. Publiko, hinihikayat na tangkilikin ang mga lokal na produkto rito hanggang Oktubre 3. May report si Cristina Concepcion Zaldua. Kasalukuyang idinaraos ang Benguet Tourism Week 2025 na may temang Tourism in Sustainable Transformation na naglalayong higit pang palakasin at patibayin ang pagtangkilik sa angking yaman ng probinsya. Bilang bahagi ng selebrasyon, pinuksan ng isang food fair na may temang Malafiesta at Buhay Pinoy, kung saan lumahok ang iba't ibang lokal na negosyante mula sa iba't ibang bahagi ng Benguet. Tampok sa nasabing food fair ang mga negosyo na may kinalaman sa sining at gawang kamay, art crafts, paghahabi o long weaving at mga farm tourism sites. We have invited yung sa arts and craft, yung sa long weaving wherein may mga Benguet textiles doon. Yung farm tourism site natin si Cosmic, yung pinopromote niya yung organic farms. Yung mga MSMS din natin na yung sa preserves, no? Yung mga strawberry jam, peanut butter, and so on. And yung iba din doon, yung partner natin na resto and coffee shop. Makikita rin sa food fair ang iba't ibang produkto tulad ng inumin, pastries, gulay,
prutas at iba pang ipinagmamalaking produkto ng probinsya. Ayon kay Lordin Joyce Masing, isang lokal na negosyante at first-time participant, malaking tulong sa kanyang negosyo ang nasabing food fair. Naman po yung experience, very challenging kasi syempre iba-iba yung mga product na andito na naka-display, and then marami ding mga pumupunta dito na bumibili din sa amin. So, ang masasabi ko lang is very supportive talaga yung government natin, supportive yung mga empleyado dito sa provincial capital ng Benguet kasi talagang tinatangkilik nila kung ano yung mga dinidisplay namin dito, yun bumibili din talaga sila sa amin, and then yun yung information dissemination talaga kay mga outsider din na bumibili sa amin dito. Dagdag pa niya, kung muling magkakaroon ng katulad na aktibidad, ay handa siyang muling makisa at magibahagi. Ang food fair na bahagi ng Benguet Tourism Week 2025 ay nagsilbing makabuluhang programa para sa mga lokal na negosyante upang may taguyod ang mga produkto ng probinsya at mas mapalakas pa ang turismo at kabuhayan sa Benguet. Ito si Cristina Zaldua para sa PIA News, Cordillera. Ayan, Clint, may bagyo na naman tayo, so dapat maging maingat tayo, iba yung pag-iingat sa ating mga kakailian. At bukod doon ay sana ay maging mapanuri din tayo sa mga impormasyon na ating nakukuha, especially sa social media. Kaya naman ay siguruhin natin na lehitimo ang ating mga sources. So, yan lamang ang mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region, at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Vasco Gasigan. At ako naman po si Clint Isvan Tutanes, na Imbag Amalam.